Madalas binabaha ang ilang mabababang lugar sa Malabon kahit mahina ang ulan dahil malapit ang lungsod sa Manila Bay. Ngunit may isang komunidad dito na nananatiling lubog sa tubig kahit walang ulan at hindi mataas ang mga alon. Binansagang Waterworld ang Artex compound sa Barangay Panghulo dahil halos 9 na itong lubog sa baha. Walang konkretong kalsadang nalalakaran ang mga residente dito at tanging mga bangka lamang ang naghahatid sa kanila pauwi sa kanilang mga tahanan. Masipag pa rin sa pamamangka ang 30 taong gulang na si Rose Fernandez kahit 7 buwan na siyang buntis. Hindi kasi siya makakapaghanda ng tanghalian kung hindi siya magsasagwan papunta sa tindahan upang makabili ng kanyang mga kakailanganin sa kusina. Parang ito na kasi ang exercise na eh. Inabutan na raw ni Rose na baha ang Artex, 5 taon na ang nakakaraan nang siya ay nakapag-asawa at nagsimulang manirahan dito. Ang kanya namang biyenan na si Aling Cora, nakatira na sa loob ng Artex noong maihahalintulad pa sa Luneta ang itsura nito. 1974 nang pumasok bilang machine operator si Aling Cora sa Artex Yupanco Textile Mills Corporation. Itinuturing noon bilang isa sa pinakamalaking pabrika ng tela at sinulid sa Asia. Dumating ako rito. Maganda yung compound eh, parang Luneta. Marami siyang pine tree, may playground, basketballan. Tapos yung kapilya namin, tuwing linggo yan, may misa yan. Hindi ito nakita. Maganda yung kapilya. Pag pabrika, maraming trabador dito eh. 4,000 plus ata ang trabador. Tapos tingnan na rin, malagi may liga. May mga artista pumupunta rito. Basketball, sila atoy ko, yung mga shooting. Ang 8 hektaryang compound kung saan kabilang ang bahay ni Aling Cora ay bahagi ng proyektong pabahay ng pamunuan ng kumpanya. Pabahay talaga to ng may-ari. Libre to dati. May mga gripo kanya-kanyang bahay. Eh nung binaha, nagkaroon ng welga, binaha, nawala na, sira. Underwage kasi yun eh. Kulang sa pasahod. Yun ang pinag-umpisa ng welga. Inabot siya ng 1986. Nagbalik ka ng 86, tapos nagbaha, parang may nag-ibang pader eh. Parang tinuloy-tuloy na ng management na pinabayaan na yung kunyari, isang departamento, pinatigil muna. Kasi nga baha daw, ganyan. Hanggang sa nagtuloy-tuloy. Wala atang pasabi sa unyo na gano'n. Tapos 89, nagwelga na naman. Kasi nag-shutdown, illegal shutdown. Kasabay ng pag-alis ng Artex ang pagdating naman ng mga taong piniling manirahan sa paligid ng compound, na nooy itinuturing na bilang isa sa pinakamababang lugar sa Malabon. Kapag binaha, nabobomba rin namin kasi meron kami sariling bomba. Sa tagal ng panahon, tumataas yung makarasada, natatakpan rin, dinadaanan namin ng tubig. Sa pader na ganyan, meron kaming dinadaanan. Eh, wala na sa madaan kasi malataas na dyan, may subdivision na sa likod. Parang bumababa na siya. Dati kami mataas, silang bumabaha. Ngayon baliktad na. Lahat ng tubig, santulan, malinta dito na pumupunta sa amin. Kami na yung nakaipon ng tubig. Eh, napirmis na siya, wala na madaanan. Hindi naman magalaw ng mga residente ang kanilang lupa kahit gusto nila itong pataasan dahil nanatiling pagmamay-ari ng Artex ang compound sa loob ng mahabang panahon. Napirmi na ang tubig sa loob ng compound simula 2004. Tinatayang nasa 5 talampakan ang lalim nito ngayon. Tumataas ito hanggang 10 talampakan o higit pa tuwing malakas ang pag-ulan. Gano'ng kataas po yung tubig kapag bumabag? Maabot hanggang labas yan eh. Hanggang palengke, yung bahay niya. Kahit yung bangka namin nakakatulog pa rin. Minsan ng bagyong undoy ba yun? Isang tangkal na lang yung bahay namin, naabot din yung second. Tanggap na ng mga residente ng Artex ang pananatili ng tubig sa kanilang lugar. Nasanay na lang yung tao dito kasi. Sayang kasi wala upa. Eh, saan ba naman kukunan pa upa? Ayaw naman magsialis yung mga may lupa. Na may lupa sa probinsya, ayaw naman nila magsiulit. Masaya kasi rito kahit ganito. Bukod sa pamamangka, may ilang residenteng nanguhuli at nagbebenta ng mga isdang napupunta sa compound mula sa katabi nitong mga palaisdaan. At noong Pasko at Bagong Taon, nakapagsaya pa rin ang mga residente gamit ang mga bangka. Nung bagong taon, nagpapaputok ba niya sa mga bangka?
Tagahagi sila doon. May mas styrofoam. Nakasakay yung mga papunta. Bagamat hinahangad pa din ng mga taga-Artex na tuluyan na mapasa kanila ang lupain, marami sa kanila ang kontento na rin sa kanilang pamumuhay at ayaw nang lumipat pa. Si Marilyn Glomar, nasa Artex pa din kahit na may lupa siyang maaaring tirahan sa probinsya. Mas safe kami rito. Ang tutusin. Mas safe kami rito kasi itong lugar namin na to, kahit mawala ka rito ng isang buwan, walang makikialam dito. Hindi nawawala ng pag-asa si Aling Cora na maibabalik sa dati nitong anyo ang Artex sa hinaharap, lalo na ngayong tinutulungan na sila ng lokal na pamahalaan ng Malabon. Ayon kay Aling Cora, malapit nang ipaayos ng pamahalaan ng compound upang maging pampublikong pabahay dahil napunta na sa lokal na pamahalaan ang pagmamay-ari ng lupa. Naayusan ng housing. Tatamba ka na yan. Ang bahay, ayusin na yung kanya-kanyang pare-pareho sukat. At sanay man daw manirahan si Aling Cora sa isang lugar na lubog sa tubig, mas mainam pa rin daw kung magiging normal na pamayanan na ang Artex na hindi na binabaha. Mas maganda na siguro ito yun. No? Para yung mga bata hindi na naglalabas. Kasi pagka tuyo dito, pagdating ng umaga, daming tao yan. Iskabay upuan. Eh yung baha nga, may nagsishooting eh. Di lalo pag natuyo ito.